So, hello guys, nandito na ako at handa na akong ipaliwanag. Sana nasa maayos ang pagpaliwanag ko. So guys, nagkaroon nga ako ng tumor sa utak. Ito ang dalawang bagay, bad or good. Maraming salamat sa Diyos at good naman ang binigay sa akin. What I mean is, ang napapunta sa akin. Very good naman siya. Kasi, ang sabi ng doktor, matagal na yan. Ang good, ibig sabihin ng good, mahina ang pagtubo. So, masasabing 5 years na nga, 10 years na nga, 15 years na nga, 20 years na nga. Bago ako operehan. So, sa good muna tayo ha. Hindi na ako tinanong na uoperahan o hindi. Hindi na nila talaga ako pinakawalan dahil matagal na to. Matagal na. At oras na talaga na operahan ako dahil may power pa ako. What mean is power? Kaya pa akong operahan dahil nga sa 60 ko ng edad, ano pa nga ba ang hinihintay ko? Yun ang salita sa akin. Yun ang pagkasabi. Hindi sa akin diniretso, kundi doon sa anak ko at sa asawa ko. Ako naman, ang walang kaalam-alam, basta lahat sinugod ako. Hindi, mamaya na yung sinugod. Sinugod ako dahil may nangyari nga sa akin. So, ang good, it means, good tumor, it means, mahina siya magtubo. Meron na nga, pero mahina ang pagtubo. Punta naman tayo sa bad. Ang bad ay mabilis tumubo. So ibig sabihin noon, nang makita ng doktor na very good naman ang nasa akin, hindi na talaga ako pinakawalan. Hindi na talaga ako pinakawalan dahil time na ay may limitado na. Dahil sabi, kung patatagalan pa yan, ay malamang na magkaroon ka ng chemo, yung ganon. So, doon ako natakot sa chemo. So, ang bad kasi ay mabilis. At marami kang mararamdaman doon. So, balik ako doon sa good. Sa good ay may nararamdaman ako, pero hindi ko kasi alam yon. Pag sumakit ang ulo ko, at kapag sumuka, sobra. Nagpapahinga ko, pagkasuka, sobra, maano talaga, inom na akong gamot, matutulog ako. So, natagalan. At, ang nangyayari kasi, dahil good siya, sumasakit lang yung ulo ko pag ma-over-stress ang pag-iisip at damdamin. So, ang ginawa ko guys, pag nagkakaroon ako ng sobrang pag-iisip at damdamin ko, pag ang damdamin, alam niyo naman yun, siguro kung nakita nyo ay umiiyak nga ako pag kung ano ang nasa damdamin ko, kasi inside, meron akong iniisip, marami akong iniisip, at pag nasasaktan ako, ayun, nalulungkot at kung ano-ano pa man. So, hindi ko ininda yon kasi akala ko normal lang yon. So, at dahil natuto na ako na pag sumakit ang ulo, pag ma-overthinking na ako, ay parang umiinat. Parang alam mo yung balon na parang pag inaano mo ay hinuhuyupan mo ay parang nagaano yung skin. Yun ang nararamdaman ko sa skin ko. So, ang ginawa ko, dahil nga tumagal din siya, marunong ako mag-adjust. Hindi naman masyadong marunong mag-adjust kasi tao lang din tayo at tao lang din na siyempre magagalit din at yung bang talagang pag magalit ka ay galit ka. Pero how many years na dahil sa lagi kong dinadasal at nagdadasal ako na i-calm down ako ni Lord, ay ginagawa ko yun guys. Last year ay ang ginawa ko guys, bago uminit ang ulo ko, gumagawa ako ng paraan na tatawa ako. At yung bang, hindi ibig sabihin tatawa parang luka-luka ka na, hindi. Inaano ko yun sa sarili ko na mag-calm down ako dahil pag hindi yan, pag inumpisahan ko yan na mainit,
alam ko kasi yung sarili ko eh. Dapat guys, kilalanin natin ang ating sarili. Ang naalam ko kasi sa sarili ko, pag uminit na ako at nagagalit na ako, yung balon ba na pag ginawa mo parang umiinat siya ng umiinat. So, yun guys, ang napapansin ko kasi, ako kasi nakakalam sa sarili ko. Bawat isa sa atin, alam natin ang ating sarili. Kaya pansinin natin. Kaya pag naramdaman ko yun, siguro nga naman, yung pamangking kong Tita Linda naman, tawa ka ng tawa dyan. Hindi niya alam yan, na pag inumpisahan ko ang damdamin ko, iinit ang ulo ko, at hindi nila, wala nakakalam nun, wala nakakalam. Ako lang nakakalam sa. Kaya tawa lang ako ng tawa, yung bang tinitimpla ko ang sarili ko. Sabi ko sa isip ko, bahala na kung ano pa man, pero tinitimpla ko na magiging masaya ako. Dahil pag inumpisahan ko ng lungkot at over ang pag-iisip, alam ko ang nangyayari sa akin. Kaya nananahimik ako ng sarili ko na ayusin yon. Pero guys, hindi ko alam na merong tumor na pala sa utak ko. So, ipakita ko sa inyo ha. Pang O, ayan, nakita niyo niya, pinakita ko na ha, yung picture na yan na sa MRT, bahala na. At yung video na yan, ayan, pinakita ko na kung ano ang nagiging sitwasyon ko. Tingnan niyo naman kung ano ngayon. Guys, so, huwag tayong matakot kung ano pa man. Syempre, tumatanda na tayo. 60 na ako, guys. So, yun na nga, ano pang inantay ko? Di, operahan niya dahil malaki na. Nakita niyo sa picture? Ayan, nandyan sa picture at ang sitwasyon ko. So, ang bad kasi ay talagang bad. Alam niyo naman yung bad at good. So, pasalamat ako sa Diyos, very good naman ang nangyari sa akin. At ang doktor dito at mga nurses and also from Philippines ay mababait sila guys. At yung mga doktor din dito ay talagang maasikaso at marunong at magaling sila. Maraming salamat talaga. Pasalamat talaga ako nun. So, eto naman guys, masasabi ko lang, naisabi ko lang yan kasi maraming nagtatanong sa akin. Ang ginawa ng doktor, kasi malapit nga sa mata, di ba nakita niyo sa picture? Malapit sa mata. So, ang ginawa nila ay dito nila open at pinalaki nila yan. Tapos, yung utak ay binutasan nila, butas. Tapos, kinuha nila yon at yun pa rin ang dinikit. Yun pa rin ang dinikit. Kaso nga lang, may twerka na silang nilagay. Ang twerka na yon ay matutunaw rin yon pagdating ng oras kasi syempre, kailangan idikit, alam nga namang butas. Ilalagay nila yung sa ibang part. So, yun pa rin ang dinikit doon. Yung may pang ano sila, may mga twerka sila doon. Pero natutunaw yon para mag-together again. Yung mga kautak-utakan dyan. So, yun lang guys. Akala ko nga, kukunin nila ang buhok dito. Ang kinuha kasi nila ay dito lang, hindi pa nila sinikap nila talaga at alam talaga nila ang gagawin nila na hindi makita dito kasi pag nasa dito na nila tinahi, binuksan, ay matatabunan din ng buhok. Di ba? Very good talaga ang ginawa nila. Magandang pagkaano nila. Dahil pasalamat lang ako sa Diyos na, syempre, kung ano man, pasalamat pa rin tayo, guys. Kasi nga, hindi tayo bibigyan ni Lord na hindi natin kaya. Ang importante sa ating kakayanin din natin. So, after na nakalabas ako ng 1 week, after 1 week operation, lumabas na talaga ako kasi gusto ko talaga guys, dito sa bahay. Iba kasi ang presensya ko sa bahay at doon sa hospital. O, di ba? So, ang unang pinuntahan kong hospital ay dito lang sa amin, walking distance lang. Pero, nung time na dinala ko ng anak ko, sabi niya, Mama, kasi, ganito nga pala guys, kung bakit ako na on that time, on the spot,
butit nakahawak ako sa lamesa namin ng dalawa kong kamay at naipindot ko yung aking cellphone na tawagan ng aking anak dahil ang aking anak nasa bahay, yung panganay, yung pangalawa na nasa Thailand, yung pangatlo ay nasa Australia. So si Hobie naman ay nag-mountain hiking ng kasama ng mga kapatid. So, nag-iisa ako sa bahay at happy ako, nagmamadali ako sa trabaho para matapos ko lahat ng trabaho para pagdating niya ay tapos. So, sa kakadmadali ko at saka marami akong hinasikaso. Pero anyway, nangyari. So, mabuti na lang pag tawag ko sa anak ko, unang tawag, hindi niya sagot kasi nasa CR daw siya. Pangalawang tawag ko, sabi ko, binilisan ko. Swerte ko lang, ang cellphone ko ay nasa harap ko rin dahil nasa lamesa ako, sa lamesa. So, tawag ko na dun. Yun na, doon na. Alam nyo guys, ano kagad ako na pinamadali ko anak ko. Umikot yung bahay na hindi ko makaya at hindi ko pinikit ang aking mga mata. At bago ko tinawagan guys ang aking anak at kung sino man ang nasa isipan ko, si Lord kaagad. Sabi ko, Lord, nag-iisa lang ako dito, please lang. Wag naman. Ginanong ko talaga, nangingi talaga ako sa kanya ng tulong. So, 10 minutes to drive, darating yung anak ko. Kasi medyo malayo din ang bahay niya. Nag-drive siya, nagmamadali pang Sabi niya, Mama, tatawag ako ng, hindi pa ako nagsabi ng, hindi niya rin alam kung ano nangyayari sa akin. Nung nandito na yung anak ko, kasi hindi na parang ikot na iikot ang bahay at linog na ng linog. So, sabi ng anak ko, Mama, ambulance, kukuha ko ng ambulance. No. Ayoko. Ayokong may malaman ang kapitbahay at kung sino man. Sa totoo lang, ang best friend ko nga ay parang naano dahil hindi niya rin alam, naslaman na lang niya after operation ko na. The day before operation. Pero hindi ko pa rin sinabi kung paano. Sinabi ko lang, okay lang ako. Salamat ako sa Diyos na after 30 minutes, pumayag na rin ako sa anak ko. Dahil nakita kong anak ko, nararatol na siya. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya sa akin. Kasi first time ko lang guys na nagkaganito na yung bang parang nakita nila na parang totally na sincero ang nangyari. So, sabi ko, Nak, sasama ko sa ospital, pero walang ambulance, dalhin mo ko ng sasakyan. So, takot din yung anak ko na naanuhin ako na auto, pero Nak, maniwala ka lang sa akin, kung gusto mo kong dalhin, walang nakakaalam, left and right, tingnan mo ang kapitbahay. So, tuloy-tuloy pa rin guys ang akong kwento. Kasi yung nandito pa kami sa bahay ay talagang suka ako ng suka. Lahat, pati yung parang bituka mo nang isusuka mo. Hanggat dumating kami doon sa hospital ay suka pa rin suka. Tiningnan talaga ako. Gin-admit na ako at CT scan kaagad at MRT. Ayun guys, CT scan pa lang yan guys, nakita na yung, kung nakita niyo yung sa puti na yan, yun na yun, sa left side. At pasalamat talaga ako guys, no, na pumayag ako noon na, pumayag ako na hospital. Kasi guys, hindi ako nagpapacheck up, hindi ko ano yung hospital. Okay naman sila, pero kasi ang isip ko kasi, malakas ako, may sport, lagi akong parang active. Nakikita nyo naman siguro guys na active ako. At wala talaga, pati ako wala talaga sa isipan ko na magkaroon ako ng ganyan. Kasi nga, yung bang kala mo malakas ka na, kala mo, feel ko na sa akin lahat kasi, parang, binaliwala ko yung kung minsan ay susumpungin ako. Baliwala yung parang sabi ko kailangan lang yun ng rest. So guys, ito ang maiano ko lang sa inyo ha. Baka makatulong din. I-relax nyo lagi ang inyong sarili kung may mga problema, kung ano. Kasi ang stress sa isipan at damdamin ay magkakaroon tayo ng karamdaman. Ibang karamdaman yung guys. Naano ko kasi yan na
experience ko, guys. So, maaano ko lang, guys, ha, naikwento ko lang to kasi marami kasing nagtatanong kung ano talaga at kung may nagpa-private din sa akin na ano talaga. So, at may sa mga katanungan, ginawa ko no para sa lahat na lang. Huwag tayong matakot, guys, sa anumang mangyari sa atin. Basta tumawag lang tayo sa taas. Si Lord, alam niya yan. Alam niya kung kailan natin siya kakalabitin. Hihingin. Kasi naririyan lang siya. Naririyan siya. At na-feel ko yun, guys. Na-feel kong nandyan siya. Nung time na yon, yung oras na, yung minutes na yon, yung seconds na yun, alam ko naririyan lang siya. So, kailangan lang, ano lang natin ay mangingi tayo sa kanya ng tulong. Alam niya yan. Nag-aano lang yan siya. Kung kailangan ba natin siya o hindi. Kailangan naman talaga natin siya. Pero kumalabit naman tayo, guys. Kasi si Lord ay binigyan tayo ng choices. Gusto mo ba o hindi? Yun lang, guys. At Pasalamat talaga ako, guys. At inuulit ko, guys. So, humingi ako sa inyo ng tulong, ng pagdadasal. Maraming salamat. Talagang ano nyo yun, deep in my heart. Deep in my heart ang paghingi ko na yun. So, yun lang, guys. Basta wag tayong mag-alala sa ating buhay. Lahat naman tayo ay talaga namang hindi forever dito sa mundo. Magiging masaya lang tayo lagi. Talagang handa man tayo at sa hindi, at least mag-ano tayo yung pang samantalahin natin na naririto pa tayo. Huwag tayong pabaya, huwag tayong basta masaya at wala lang maaapakan. Huwag tayong mag-ano, guys, na maapakan. Kung ano man ang sinasabi ng iba, kung ano, huwag na tayong masaktan, guys. Hayaan mo na yun sila. At kung ano pa man, dahil tayo lang ang nakakalam sa sarili natin, di ba? Tayo lang ang nakakalam. Walang nakakaalam niyan kundi tayo lang. Tayo lang talaga, guys. At isa pa, I love you, guys.